Advice sa mga maritime student from first year or from fourth year college, fourth year high school, papuntang graduation na tayo. Okay? Okay. Doon muna tayo sa sa let's say fourth year college, grade 12. Grade 12. Sige, isama na natin yung sa second year pala, coverage na natin. First year, second year, third year. Ang unang advice ko is what? Mag-aral po kayong mabuti. Okay? Number 2, mag-aral kayong mabuti. Number 3, mag-aral kayong mabuti. So, from third year, first year, second year, third year, ano sabi ko? Mag-aral mabuti. Okay? Why? Bakit kailangan yung mag-aral mabuti? Kasi ang problema ngayon ng iba ng mga graduate na is nahihirapan mag-apply. Bakit? Kasi hindi sila nag-aral mabuti. Bakit? Kasi yung iba, siguro hindi maganda ang grades. Oh. Takot mag-apply. Bakit? Kasi walang backer. Bakit walang backer o takot mag-apply? Kasi nga, hindi maganda siguro ang grades. Diba? Kasi kung ikaw nag-aral mabuti simula first year hanggang third year, siguro, hindi naman napakahusay, napakagaling. Meron ka lang sigurong grades na average na 2.25 or 2.2. General average, hindi mo isama yung yung PE tsaka yung ROTC tsaka yung AS ba yan? Aptitude Service. Wag mo isama yon. Yun po kasi ang unang titingnan sa inyo pag graduate ninyo, pag nag-apply kayo, no? Ang unang hahanapin sa inyo yung average nyo in order to have examination slip sa mga mining company. So, that's why importante mag-aral kayong mabuti. Next, advice ko po, tanungin ninyo ang inyong maritime school kung kailan po yung tinatawag na MSAP, yung tinatawag na Maritime School Assessment Program. Itanong niyo po yon sa inyong maritime school, sa dean, sa registrar, o kung sino pwede niyong pagtanungan sa faculty, kung kailan po yung tinatawag na MSAP. Pag yung schedule nyo, alam nyo na 2 months before that exam, mag-review po kayong maigi. Ano po? Ulitin ko lang. Mag-review kayong maigi. Bakit po? Kasi kapag ikaw ay pumasa o tinatawag na MSAP passer, okay, kukuha po sila ng around top 120. So, yun na rin ang tip ko doon sa 4th year o grade 12 ngayon. Kung hahanap ka ng eskwelahan na papasukan, hanapin mo po yung eskwelahan na nakikipag-participate doon sa MSAP. Bakit? Nga, kapag MSAP passer ka, pag 3rd year mo, meron ka ng sure na company, okay? Sure na company or manning napapasukan mo pag-graduate mo pagkatapos mo ng 3rd year. So, yung assignment ko sa mga second year ngayon, no? Assignment ko sa inyo, bukas, puntahan niyo yung admin ninyo, puntahan niyo yung dean, yung faculty. Ipagtanong niyo, Sir, Ma'am, kailan po ba yung MSAP? Sabi ni Captain Noli. Nakikipag-participate po ba tayo doon? Doon pa lang, gentlemen, from first year mo hanggang second year, first semester o second semester, maganda yung academics mo, marami kang isasagot doon sa tinatawag na MSAP. Pag pumasa ka doon, shoot ka sa baldi, ika nga. Hindi mo kailangan ng backer. Ang kailangan mo lang, ito. Ano yun? Diploma. Pagaganahin mo yung diploma. Ano yung diploma? Yung knowledge mo. O, ano yung diskarte? Binigay ko na sa inyo yung diskarte. Ano yun? Yung MSAP exam. Ipasa mo yun. Isa yun sa diskarte. So, combine na. Diploma tsaka diskarte. O, dagdagan mo lang. Ano yun? Isa pa, tiyaga. Dagdagan mo ng tiyaga.
Tsagaan mo mag-aral, tsagain mo mag-review. No? Sa tingin mo, pag pumasa ka doon, mamumroblema ka pa? Baka nga, pag third year mo, may allowance ka na eh. Merong mga ganon. No? Let's say top 20, may kukuha sa yung company. Nag-aaral ka pa lang ng third year, may allowance ka na. Ang ano ko lang, sabi ko nga, magsipag. Okay, tapos na tayo sa second year. Punta tayo sa third year. Okay? Hindi ka pumasa or wala kayong MSAP sa eskwelahan ninyo. Last semester, okay, try mo na pong mag-training ng BT. Mga 3 months before graduate or 2 months before kayo graduate, mag-exam ka na po, mag-training ka na ng BT, yung tinatawag na basic training. Okay, para ano? Para makapag-file ka na ng Siemens book. Para pag-graduate mo, no, or bago ka rin graduate, i-scout mo na yung list ng mining company sa PUEA. Bago ka graduate, bago ka umakyat sa stage, padalan mo na ng email yung mga mining company. Sir, kailan po ba ang examination sa inyo? Pwede ba akong mag-exam dyan? Meron po tayong around 400 active mining companies sa buong Pilipinas. So, lahat yun, applyan mo. Itanong mo kung kailan yung exam. Ipunin mo. Kung taga-probinsya ka, ipunin mo 10. No? Every day, at least 2, ina-applyan mo, ha? Okay? Pag graduate mo, at least every day, meron kang 2 company na ina-applyan. Okay? Matanggap ka mga 10, mga 20 na company. Pag 10 o 20 na company nakatanggap sa'yo, hintayin mo na lang. Doon ka maghintay kung sino ang tatawag sa'yo. Hindi yung may tumanggap lang sa'yo ng isa, stop ka na mag-apply, no? Apply ka pa. Okay? Apply ka pa, ibang company. Diba? Kung sinong mauna na tumawag sa'yo, yun. Doon ka pumasok. Yung question naman, sir, wala bang age limit? Iba-ibang company, iba-iba ng age limit. May 24, 25, 26, may 27, isa may 30 pa. Kung may edad ka na, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi nga, hindi lang isa, 2, 3 ang company. 400 plus ang mining company sa Pilipinas. Applyan mo lahat yan. Anong strand naman daw ang pwede? Ang sabi ng iba, any strand pwede po sa pagmamarino. Ilan years po ba raw ang BSME? 3 years po ang academics, okay? Then 1 year yung tinatawag na OBT or apprenticeship. Sa mga gustong magsiman, okay? Kung kaya nyo rin naman pumasok sa academy, yung MAAP, PMMA, Mall Magsaysay, tsaka yung NYK, TDG. Kung kaya nyo rin naman pumasa dyan, pumasok kayo dyan. Okay, bakit? Kasi yung 2 dyan is libre. 2 academy. PMMA tsaka MAAP, libre po yan. Babayaran mo lang dyan, uniforme po ata. Yung sa 2, na Magsaysay tsaka NYK Academy, ano po yan, yung Mall Magsaysay, study now, pay later. Ang kagandahan po kasi pag dyan kayo sa 4 na school na yung graduate, no? Pasok ka na sa balde pag graduate ka po dyan. Sila na tutulong sa iyo sa paghahanap ng mining company or principal or ship owner. Yun po yung bentahe. Ngayon, kung hindi ka papasok doon sa requirements ng academy, yung nga, gaya na sabi ko kanina, hanapin mo po ang maritime school na nakikipag-participate sa MSAP or Maritime School Assessment Program. Kasi hindi po lahat ng maritime school nakikipag-participate dyan. Hindi ko alam kung bakit. Meron tayong around 80, more than 80 plus na maritime school. On my understanding, nasa 60 lang ata ang nakikipag-participate sa MSAP. So malas ninyo kung doon belong yung school ninyo na 20 plus na hindi nakikipag-participate sa MSAP. So ulitin ko, may nakalimutan pala ako. Hindi lang kayong nasabi ko ba yun?
Ano yung sabi ko yung una-una? From first year to third year? Maging masipag, no? O mag-aral pala? Ang sabi ko lang, mag-aral, mag-aral, mag-aral. May nakalimutan ako yung dagdag pala doon. Maging masipag pala mag-aral. Ha? Masipag mag-aral. Hindi mo kailangan siguro ang maging matalino. Kasi baka pag naging matalino ka na, tumigil ka na sa pag-aaral. Ano po? So, kailangan mo maging masipag. Consistent. Yung sipag mo, consistent. Okay? Consistent. Ano daw ang benefits ng backer? PNTC, no comment po muna ako. Ang benefits po ng backer, okay, siya yung magbubukas ng pinto ng opisina para ikaw ay makapasok nang walang harang ng security guard. Sabi ng iba, na hindi ka haharangin ng security guard. Yun po ang benefits o advantage ng may backer. Okay? Sir, paano pag walang backer? Walang benefits. Okay. Ito lang ang advantage mo kapag wala kang backer. Ito ang lamang mo doon sa mga may backer, na nakapasok ng may backer. Ikaw wala kang backer, nakapasok kang. Ano ang lamang mo doon sa may backer? Meron kang tiyaga. Kasi yung mga may backer, kaya sila kumukuha ng backer dahil wala silang tiyaga. At yung tiyaga na yon, madadala mo po yun hindi lang sa pagpasok ng kumpanya, kundi pagsampa ng barko. Marami ang may backer pagsampa ng barko dahil walang tiyaga, walang hirap. Isang linggo lang uwi. Nahilo lang uwi. So, wag po kayong mainggit doon sa may backer. Kaya nga sabi ko lang, first year pa lang, maging masipag na kayo mag-aral, masipag mag-aral, masipag mag-aral. Sipagan nyo lang sa pag-aaral. At hindi nyo mangangailangan ng backer. Okay, last advice ko mga kabaro, mga estudyante. Gentlemen, marami po ang mga tao sa mundo ang nagnanais mag-aral. No? Ang nangangarap makapag-aral. Ang problema, wala po silang kapasidad na makapag-aral. Let's say walang pera. Let's say hindi ganun katalinuhan para makapasok sa academy, no? Tapos walang pera. Ngayon, kayo na mga estudyante na nag-aaral, may pamasahe, may baon, may gamit sa eskwelahan, pagbutihin nyo na po. Samantalahin nyo na po ang mag-aral mabuti. Kasi marami ang naiinggit sa inyo dahil kayo nakakapag-aral. Same thing, sinasabi ko rito sa barko sa mga crew ko, marami ang hindi nakakapagbarko na nasa Pilipinas. Ngayon, dito na kayo sa barko, no? Yung iba nakapasok with backer, pagbutihin nyo na po. Kasi yung second chance, bihira pong binibigay yan. So, para hindi na kayo mag-after sa second chance, no, take good advantage sa first opportunity na binigay sa inyo. So, yun po yung nabibigay kong moral advice sa mga estudyante ngayon. Gentlemen, ladies ng mga estudyante, responsibilidad ng magulang ninyo na kayo ay paaralin. Yun lang, in return, responsibility nyo naman sa magulang ninyo ang mag-aral mabuti. Kung 3 years course yung pinapakuha sa inyo, tapusin nyo po ng 3 years course. Wag 4 years course. Diba? Marami dyan na working student. Yun siguro yung nakaka 4 years course kasi mga working student. Imagine niyo yun. Kailangan pa nila magtrabaho para makapag-aral. Samantalang halimbawa kayo, wala kayong trabaho. Ang trabaho nyo lang is mag-aral ng mag-aral. I wish hindi kayo kasama sa magko-comment dito, magsasabi sa akin o magme-message na Sir, pwede ba patulungan mo ako kasi gusto ko na matulungan ng magulang ko. Ngayon pa lang, kung nag-aaral kang mabuti ha? Nag-aaral kang mabuti, masipag ka mag-aral, sinisipagan mo mag-aral. By means of that, dahan-dahan natutulungan mong mabuti o natutulungan mo yung magulang mo. Bakit? Sa bandang huli, ikaw ang makikinabang niyan. At sa huli, yung magulang mo rin makikinabang. Matutulungan mo rin yung magulang mo. So, yun po.
Ang may bibigay kong advice sa mga estudyante na gustong mag-succeed sa career nila. Hindi lang sa pagbabarko, kahit anong aspeto ng career, magagamit niya. Salamat sa may mga natutunan. You know why? Gentlemen, kung may natutunan kayo, hey, eto ang challenge ko sa inyo. Pag may natutunan kayo, kung first year ka ngayon ha, 15 years from now, pinakamahaba na yun, 15 years from now, kapitan ka na or chief engineer ka na, ikaw naman ang magbibigay ng advice dito sa TikTok. That's why pinangalanan ko to, TikTok. No? Usapan ng mga taktika. I wish meron kayo natututunan. Okay? So, ang challenge ko sa mga first year college, 15 years from now, kapitan ka na. Kung itutuloy mo, dadagdagan mo yung pagiging masipag mo sa pag-aaral. Okay? Ako, sinipagan ko lang eh. Sinipagan ko lang. Hindi ako matalino, mga kabaro, mga kataktik. Hindi ako matalinong tao. Sinipagan ko lang. Para ano? Para tumalino. Sinipagan ko lang para ano? Para maging mahusay. Walang pinagkaiba yan sa nililigawan yung chicks. Unless di ka nanliligaw, ha? Oh. Walang pinagkaiba yan sa nililigawan yung chicks. Diba? Yung nililigawan yung chicks, marami kayong magkakaribal dyan. Ngayon, yung career ninyo, yung goal ninyo, yung dreams ninyo, parang chicks yan. Diba? Pag chicks, gagawin mo lahat ang paraan para makuha mo lang matamis niyang oo. Ganon din sana sa career or dreams o pangarap na gusto ninyo. Gawin nyo lahat ng paraan. Sipagan po ninyo. Sir, sabi na isa, matalino kasama kay AB. Kung oras mo na talaga, oras mo na. Pahirapan, mapromote. Pag sa Koreano, ay hindi pa matalino yun. Bakit? Kasi kung matalino siya, hindi siya mag-i-stay sa company. Diba? Kung alam mo na yung trabaho at ayaw kang bigyan ng break sa company mo, go out. Mag-try ka sa iba. So, hindi pa matalino yun. Kulang pa yung tinatawag niya na diskarte. Diba? Oh. Hindi ako na-promote sa dati kong company. Wala akong chance. Hanap na ibang company. So, I wish. Challenge ko sa inyo, sa mga estudyante ngayon. Let's say, third year ka ngayon. Sige, kahit third year. 15 years. I wish someday, somehow, ikaw naman yung magbibigay dito ng advice sa mga tao, sa narating mo, sa buhay. Ikaw ang magbigay ng advice dito. Pagdating po raw sa pagbabarko, sabi ng iba, sa pagsisiman, any strand po raw, pwede. Sabi ng iba. Kahit anong strand. Sino yung magkukommit ng 15 years from now, magiging kapitan o chief engineer? Sige nga, sino yung magkukommit? Type number 1. Yung magiging masipag mag-aral. Sige nga. Yan. Sige. Okay? Yan ang commitment natin ha. Hindi lang dito sa TikTok ha. Okay po? Oo. Someday somehow gusto ko, kayo naman ang magsuot nito ha. Yung sitaw na to. Yun lang ang advice ko mga kabaro, mga estudyante. Pag meron kang suot nito, hanggang dito lang sa balikat po ha. Wag aabot sa ulo. Okay? Ang ibig ko po sabihin, no, yung sitaw mo sa balikat hanggang balikat lang, wag aabot sa ulo. Keep your feet on the ground as much as possible.